Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa dialogong napakinggan at nabibigyang puna ang kabisaan ng paggamit ng hayop bilang mga tauhan na parang taong nagsasalita at kumikilos. Anyo nga sayo, magkahenyo? Kumusta kayo? Nagbabalik na naman ang paborito niyong online talakayan at usapan. Ito ang MacTV version 2.0. Isang panibagong bansa na naman ang ating lalakbayin at sisilipin. Mula sa mga iniidolo na nating K-pop idols, mga sikat na pagkain tulad ng samgyeopsal at kimchi, at mga kasuotang talaga namang bumuhay pa sa pagkakisig at pagkakikay ng mga Pilipino. Alam niyo na ba kung anong bansa ang ating tinutukoy? Pero bago yan, tayo munang manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ang isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito kayo upang alamin, kilalanin at mamangha sa ganda ng South Korea. Alam mo ba, ang bansang Korea ay isa sa mga bansang matatagpuan sa Silangang Asya. Ang Korea, tulad ng ilang bansa sa Asya, ay ilang beses ding sinakop ng mga dayuhan. Kaya naman, masasalamin sa kanilang pamumuhay ang impluwensya ng bansang China at Japan, na mga bansang sumakop dito. Sa likod nito ay mahigpit pa rin nilang napapanatili ang pagpapahalaga sa kanilang kultura, tradisyon, kasaysayan, edukasyon at pamilya. Sa puntong ito ay may inihanda akong laro at ang larong ito ay tatawagin kong Guess the Animal. Para sa ating panuto, hulaan ang mga larawang inyong makikita. Maging maingat sa paghula sapagkat may nakatagong kakaiba sa mga ito. Para sa unang bilang, para sa ikalawang bilang, para sa ikatlong bilang, para sa ikaapat na bilang, at para sa ikalimang bilang. Talaga namang mga isipan ninyo ay lumawak, kaya panatilihin ang inyong sigla ng inyong isipan ay mabatak pa sapagkat ang ating talakayan ay makakatulong upang umunlad ang inyong kakayahan at kaalaman. Anong hayop ako? Para sa ating panuto, tukuyin ang katangian ng mga hayop na maaaring maglarawan sa katangian ng tao. Para sa unang bilang, para sa ikalawang bilang, para sa ikatlong bilang, para sa ikaapat na bilang, para sa ikalimang bilang. Mahusay! Talaga namang nagamit ninyo ang inyong pagiging mapanuri sa gawaing ito. Patuloy lamang sa pagtuklas ng kakaibang karanasan upang mapalawak ang inyong kaalaman. Feel na feel ko, damdamin mo! Para sa ating panuto, panoorin ang ilang animasyon na tampok natin ngayon. Suriin ang damdamin ng mga tauhan batay sa kanilang pagbigkas ng mga linya o dialogo.
nako, Auli, wala ka nang ginawa maghapon kundi ang lumipad at maglaro lamang sa himpapawid. Hindi mo na ginagawa ang lahat ng inutos ko sa'yo. Pasensya na po, Inay. Masyado po ako nag-i-enjoy sa paglipad. Ang sarap po kasi sa pakiramdam ng sariwang hangin dito sa itaas. Ginoong Leon, nabalitaan mo ba ang paparating daw na bagyo? Sobrang lakas daw nun at kailangan na nating maghanap ng masisilungan. Naku, hindi ko pa nababalitaan yan. Kailangan ko muna sigurong makapaghanap ng pagkain para sa aking pamilya. Maraming salamat sa balita ha. Woof! Kumusta kaibigang pusa? Mukhang ang lungkot mo ha. May problema ka ba? Magsabi ka lang sa akin ha, baka makakatulong ako sa'yo. Salamat, Bantay. Pero sa totoo lang, wala talaga akong problema. Napagod lang ako kakahanap ng makakain ngayong araw. Bah! Sayang, muntik na kitang makain, munting kuneho. Isang hakbang na lamang ay maaabot na kita. Masarap-sarap na sana ang pagkain ko ngayon tanghali. Naku, nakakagulat ka naman. Muntik na ako makain dahil sa pagiging matakaw mo. Lalayo na ako sa iyo at baka may mangyaring masama pa sa akin. Hay nako, nakita ko na naman ang isa sa pinakaayaw kong ibon. Napakapangit ng balahibo at kulay nito. Hindi katulad sa akin na kumikinang sa ganda at linis. Hays, di ka pa rin talaga nagbabago ng ugali, Tweety. Umiiral pa rin sa iyo ang panghuhusga mo sa iba. May napansin ba kayo sa mga nauna nating gawain? Ginamit natin ang ilang mga hayop tulad ng ibon, pusa at aso upang bigyan ng buhay ang mga gawain at kwento. Ito ay may kaugnayan sa ating magiging talakayan. Paghihinuha sa damdamin ng mga tauhan batay sa dialogo at ang kabisaan ng paggamit ng hayop bilang mga tauhan na parang taong nagsasalita at kumikilos. Ang pabula ay isang maikling kwentong katahang-isip lamang. Karaniwang isinasalaysay ito sa mga kabataan para aliwin gayon din ang magbigay ng pangaral. Ang mga tauhan ng kwento ay pawang mga hayop. Mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng tao. Itinuturo ng pabula ang tama, patas, makatarungan at makataong ugali at pakikitungo sa ating kapwa. Ang mga pabula ay lumaganap dahil sa magagandang aral sa buhay na ibinibigay nito. Talaga namang mapapa-finger heart ka talaga sa dali ng ating talakayan. Magpatuloy ka, makahenyo! Sunod na gawain ay subukan mo. Sa ating pabula, utak ay hindi magbubula. Sa susunod na gawain, tiyak ikay magniningning. Mayroon akong kwento. Para sa ating panuto, panoorin ang pabula na pinamagatang Ang Hatol ng Koneho mula sa bansang Korea na isinaling ni Vilma C. Ambat. Matapos ay sagutin ng mga sumusunod na katanungan. Ang Hatol ng Kuneho, isang pabula. Salin ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Tulong! Tulong! Muli siyang sumigaw. Ay, isang tigre. Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Pagmamakaawa ng tigre sa lalaki. Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad,
ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali. Huwag mong isipin yan. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin ko malaking utang na loob. Pakiusap ng tigre. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Ang pakiusap ng lalaki sa tigre. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga daon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong pagkain? Mga taon ang ibinibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol nyo kami. Ginagamit ninyo kami sa pagtatayo ng inyong bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang umukay ng butas na iyan. Utang na loob. Huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. Sagot ng puno ng pino. Oh, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay, hintay. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Pakiusap ng lalaki. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Saka ng akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay may silang naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga bakang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila? Kapag kami ay tumanda na, pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong yan. Wika ng baka sa tigre. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali, tigre. Sandali. Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre sa lalaki. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba talaga akong kainin. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap. Parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. Oo, sige. Pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre.
Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong salaysay. Subalit kung ako magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo roon. Ang paliwanag ng kuneho sa dalawa. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin. Sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa taas. Pumunta kayo sa mga posisyon nyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Wika ng kuneho. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan nyo noon. Ikaw, tigre ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problema ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Mga katanungan. Para sa unang bilang, sa iyong sariling pananaw, tama ba ang naging hatol ng kuneho sa suliranin ng tigre at ng lalaki? Bakit? Ikalawa, kung ikaw ang nasa sitwasyon, gagawin mo rin ba ang ginawa ng kuneho? Ipaliwanag. Ikatlo, ano-ano ang iba't ibang damdaming ipinahayag sa akda batay sa iyong mga dialogong napakinggan? Mahusay! Talaga namang pinanood mo ng may pag-unawa ang pabula, kaya naman parang isang kimchi lang ito para sa'yo na sagutin ang mga tanong. Dumako naman tayo sa pangkatang pag-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at may sakatuparan ang gawain ito. Likas na samakehenyo ang galing sa pag-arte. Bawat linya ay talagang tatatak, samahan pa ng angkop na emosyon at damdamin. Kaya naman, galing mo sa pag-arte, ipakita sa amin. Pabula-dulaan. Para sa ating panuto, batay sa pabulang inyong napanood, pumili ng isang pangyayari na sa tingin mo ay pinakamahalagang pangyayari na nagbigay ng impact sa iyong pananaw at saloobin. Ibigay ang tamang damdamin sa pagbigkas ng mga dialogo sa pag-akto. Ang klase ay hahatiin sa 4. Bawat pangkat ay tatawagin nating Team Sei, Team Amso, Team Toki, at Team Holangi. Mga presentasyon ninyo ay talagang swak na swak. Kagalingan ninyo ay pak na pak. Sunod kayang gawain, ako ay mapapapalakpak o ako sa inyo ay mapapahalakhak. Kung ikaw ay magiging isang bida sa isang pabula, anong uri ng hayop ang nais mong maging kawangis at anong katangian ang nais mong taglayin? Ipaliwanag. Bakit mahalagang pag-aralan ang pabula? Mahusay! Talaga naman ang inyong utak ay hitik na hitik sa karunungan at nasagutan ng mga katanungan. Ngayon, upang malaman at mataya ang inyong mga natutunan, halina't sagutan ang inihanda kong mga katanungan.
Isang panibagong araw na naman makahenyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mac TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!